Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. 'Di ba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. So apparently mga kababayan, binabalik na naman po or balik na naman po sa issue ng drug test si VP Sara at ang mga DDS. Drug test na naman po ang kanilang narrative ngayon. Alam niyo, ito po yung take ko dyan, ito po yung reaction ko. Sa nangyayari ngayon kasi, ang focus po ng taong bayan is malaman yung mga findings ng COA at saka ng Quadcom patungkol po sa pag-handle ni VP Sara ng pondo ng DepEd at ng OVP. No? Lalo-lalo na sa confidential fund. Yun po yung focus ng mga tao ngayon. At lalong naging focus ng mga tao ngayon si VP Sara after ng mga press con niya, ng kanyang Zoom meeting at ng kanyang mga binitawang mabibigat at violenting pananalita laban po sa Presidente, sa First Lady at sa House Speaker. Lalong natuon ang focus ng mga tao sa kanya. Tapos ngayon, naririnig natin siya is talking again about drug test, no? Na hinihikayat na naman niya yung mga opisyal ng gobyerno na magpa-drug test. Alam mo, wala namang problema dyan eh, no? Pwede naman natin ipagawa yan. Kaso, ano pong intensyon ni VP Sara? Ano po yung kanyang pinagugutan? Bakit niya gustong mangyari ito? Dahil, in my opinion, gusto niya na magkaroon ng diversion ng atensyon ng mga tao. Na yung atensyon ng mga tao lumipat mula sa kanya papunta sa ibang opisyal ng gobyerno. So, for me, this is diversionary tactic. Kasi nga, ang focus ng mga tao ngayon is malaman yung katotohanan about sa findings ng COA at ng Quadcom patungkol sa paghawak niya ng pondo ng taong bayan. Tapos yung mga tirada niya sa presidente na talagang mabibigat at violente. Kaya natuon ang focus ng sambayan ng Pilipino sa kanya. And ngayon, siguro na-realize niya na hindi maganda ang naging resulta. Hindi nakatulong sa kanya. Negative ang reaksyon ng karamihan. Nadismaya, na-disappoint. And now, in my opinion, she's trying to divert the attention. But I think it's too late kasi nangyari na po eh. No, ang dami nang nadismaya and the damage has been done. Hindi lamang ito locally hindi lamang sa buong Pilipinas mga kababayan. Tingnan nyo, ang balita patungkol sa mga
binitawang salita, masasakit at mga violenteng salita na binitawan ni VP Sara, ang balitang yan ay umabot na sa international community. Bibigyan ko kayo ng ilang balita. Dito sa Al Jazeera, ayan, basahin nyo na lamang po ang title. Umabot na sa CNN, ayan, umabot na sa Washington Post, umabot na sa Associated Press, and Agence France, This Week in Asia, I'm sure umabot na rin to sa China. And kahit sa Latin America, mga kababayan, umabot na ang balitang yan. Ayan o, sabi dyan, Vice Presidenta de Filipinas amenaza publicamente con asinar al presidente del país. No es broma, no es broma. So nakuha niyang international attention, ang atensyon ng buong mundo. But is it in a good way? In my opinion, it's in a bad way, mga kababayan. At marami pong tao, mga kababayan natin, ang nagbigay ng kanilang reaksyon. Sabi nga dito ni dating Senator Laila de Lima, what to do with a VP who openly threatens, ayan, MURDER, on a sitting president and his wife in a mega meltdown. Under ordinary circumstances, impeachment, but more than the ordinary, this is a political drama staged by the OVP to divert the issue. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo. The issue from its plunder of confidential funds. Kung magna, wagas. Basahin na lang. Kapag pinagpapaliwanag, ang daming hanas. Yan, si Senator Laila de Lima. Kahit si Senator de Lima na naging katunggali ng team ni PBBM noong panahong eleksyon, ay nagsasalita. Ino-oppose, no? At talaga namang nagpapahayag ng dismaya sa mga sinabi ni VP Sara laban sa presidente. Sabi nga dito ni Luisito Santos, watch Vice President Sara Duterte, nilinaw na hindi pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga binitawan niyang salita, kundi pangamba sa kanyang buhay. Naku, VP Sara, parang it's too late, no? And I think hindi maniniwala ang mga tao sa sinasabi mo na hindi pagbabanta sa buhay ni PBBM yun. Kasi may kinausap ka na na assassin eh. According sa'yo, may kinausap ka na na assassin in case na may mangyari sa'yo. Una sa lahat, paano mo paniniwalain ng mga tao na totoo na merong threat sa'yo? Kasi yan yung kwento mo eh. No? Eto mga kababayan, alam nyo, sobrang naging dramatic, sobrang naging magulo na ito at sobrang naging messy na. Simple lang naman eh. Si Attorney Zulaika Lopez na contempt sa Congress. No? Simple lang, ang dami nako-contempt sa Congress pero hindi naman ganyan ka-dramatic at hindi ganyan kagulo. Anong nangyari? Bakit naging magulo? Kasi si VP Sara dumating doon, okay lang pinayagan siya na bumisita, pero nagstay siya doon. No? Nagstay siya doon. Anong layunin? Hindi natin alam kung anong layunin. Hindi natin alam kung may dapat silang pag-usapan para pagdating ng panibagong hearing or susunod na hearing, alam na ang isasagot. Nandoon si VP Sara bumisita, pinayagan siya, pero nagstay. Hindi natin alam kung nag-stage ng drama or ano bang gustong palabasin. Hanggang sa ginagawa ng Sergeant at Arms ng Congress yung trabaho nila, ginagawa ng Congress yung kanilang dapat gawin, ayaw pumayag ni VP Sara na pumasok yung magbabasa ng kung anong dapat basahin doon, sinarahan niya ng bintana, at nagpa-Zoom meeting siya, nagpa-press con siya kasama ang mga DDS vloggers, hanggang sa nagmura na siya na nagmura, na hindi naman dapat komplikado, at hindi naman dapat talaga naging dramatic, pero naging dramatic at naging komplikado dahil pumunta siya doon. Pwede naman siyang pumunta, pwede siyang pumunta, bumisita. Pero bakit naging gano'n na kailangan pa magpa-Zoom meeting, magmura na magmura, at magbanta, mga kababayan? Na ang mga sinasabi naman ay hindi pa tungkol sa issue na kinakaharap niya, hindi naman nasasagot. In the first place, yung mga tauhan niya hindi dapat nako-contempt at hindi natatry sa Court of Public Opinion kung siya ang uma-attend sa hearing. Kung siya ang dumadalo sa hearing, hindi dapat yung mga tauhan niya ang na-i-interrogate doon. Pero yung ibang tauhan niya nga, hindi pa rin uma-attend yung 4 Tapos siya hindi uma-attend. Ngayon, si Attorney Zulaika Lopez umattend, nakakitaan ng valid reason ng Congress na makontempt, kinontempt. Ngayon, pwede namang maging simple lang yan. At saka maging hindi komplikado. Na-contempt ka, you stay there until 25th of November,
walang problema, walang drama. Pero nagkaroon ng drama at naging messy nung dumating si VP Sara Duterte. Again, hindi siya pinagbawalan. Kaso nagstay, tapos nagkaroon ng parang hindi siya pumayag sa ilang bagay-bagay doon. Hanggang sa, ayun na, naging messy na. Nagpa-Zoom meeting, nagpa-press con sa kanilang mga vloggers, nagbitaw ng mga violente at threatening na pananalita, hanggang sa naging national issue. Sumabog na. Yung mga Pilipino nalilito na, yung mga Pilipino nadidismaya, nadidisappoint, na talaga namang hindi na natin alam ano bang nangyayari. Bakit ganyan yung Vice President? Ang simple lang naman may issue siya sa pag-handle ng pondo, sagutin niya sa Kongreso, tapos kung wala siyang ginagawa, patunayan niya, ipahiya niya ang kanyang mga detractors, ang kanyang mga oposisyon, ipahiya niya ang Congress kung sa palagay niya ipinupolitika siya, patunayan niya na ang pamumulitika laban sa kanya ay sablay, palpak, dahil siya ay walang ginagawang masama, wala siyang kinumit na illegal, at tapat siya sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Ganun lang kasimple. Pero anong nangyari? Umiiwas, tila nagpapalusot, tila dinedelay ang mga bagay-bagay and nagkakaroon ng diversionary tactics. Diversion. Hindi diretsahang sinasagot ang tanong ng taong bayan. Kaya gumugulo at lalong tumatagal ang issue. Hindi nga siya umaattend. Simple lang naman. May tanong ang taong bayan patungkol sa paggamit ng pondo mo, pumunta ka doon, umattend ka doon, sagutin mo. Ngayon, kung may issue ka din at sa tingin mo, dapat din tignan yung ibang politiko or ibang opisyal ng gobyerno patungkol sa paggamit nila ng pondo, manawagan ka sa mga kaalyado yung congressman na mag-conduct din ng committee hearing. Nang sa ganun, mabulat-lat, mabusisi yung mga paggamit ng pondo ng ibang opisyal ng gobyerno. Diba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Simple lang, may tanong patungkol sa paggamit niya ng pondo, umattend siya, sagutin niya, magpakita siya ng ebidensya, i-depend niya ang kanyang pondo. Tapos. Kapag naipaliwanag niya, napatunayan niya na wala siyang ginagawang mali, tapos na yan, matatapos na yan. Hindi na kailangan na makokontem pa ang mga opisyal niya, hindi na kailangan na nagmumurahan pa, nagiging violente at nagbabanta sa isa't isa, hindi na kailangan na dumadating sa international news, international community, ang kahihiyan ng mga Pilipino ng Pilipinas dahil dyan sa mga tiradang hindi katanggap-tanggap. Imagine, Pangulo ng Pilipinas yun at Vice President siya. Anong sinasabi ng mga foreigners ng international community? Malamang sa malamang pinagtatawanan tayo or malamang sa malamang nasashock sila na wiwindang sila sa nangyayari sa bansa natin. And that's not good for our economy. That's not good for our international image. Hindi yan maganda sa turismo natin. Hindi nakatulong yan, VP Sara. Simple lang naman po, sagutin mo lang po yung mga tanong. Patunayan mo na malinis at tapat ang paggamit mo ng pondo, tapos lahat yan. Ngayon, kung gusto mo rumesbak ka, kausapin mo ang mga kongresista na kaalyado nyo para mag-conduct ng meeting, para busisiin, bulat-latin ang paggamit ng pondo ng ibang opisyal ng gobyerno. Ganun lang kasimple yun. Kaso ngayon, ang issue naman na ibinabalik ni VP Sara ay drug test na naman. Na nakikita ng taong bayan, ito ay diversionary tactics. Kasi kung sincere at talagang concerned siya sa taong bayan, dapat nung 2022 niya pinanawagan yan. Bago nag-eleksyon, dapat nananawagan siya para na-prevent ang mga sinasabi nila na gumagamit ng polboron na manalo. Kaso, bakit kayo ngayon nagsasabi ng ganyan? Tapos ng eleksyon, nanalo na ang mga nanalo. Tapos na ang 2022 election, ngayon pa kayo mananawagan ng ganyan. Anong intensyon nyo? Anong layunin nyo? Sa tingin ko, pansarili. Kasi gusto nyo makita yung baho o yung mali ng iba, para ano? Para doon naman mag-focus ang taong bayan? But, nonetheless, hindi naman niya nasagot yung mga issues patungkol sa paggamit ng OBP at ng DepEd noon sa pamumuno ni VP Sara na kaduda-duda at questionable. Kahit pa sabihin mo na nagpa-drug test ngayon ang mga gusto ni VP Sara na magpa-drug test at nag-positive sila,
Masasagot ba niyan ang mga tila maanumalyang paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ni VP Sara noon? Diba hindi? Kaya tignan nyo yung layunin. Bakit nyo binabalik-balik yung issue na yan? Bakit gusto nyo na namang pag-usapan ang drug test? Obviously, dahil gusto nyong i-divert ang atensyon ng mga tao. But nevertheless, hindi niya masasagot ang mga issues nyo. Kaya nakakadurog ng puso mga kababayan, nakakasama ng loob na bakit tayo nagkaganito. International community, pinag-uusapan na tayo. Bakit? Dahil may maganda tayong nagawa? Hindi, dahil ang pangit na ng image ng bansa natin, mga kababayan. Tapos magbibigay ng paglilinaw si VP Sara, hindi daw pagbabantayan sa Pangulo. Anong tawag doon? 2 beses na niya itong ginawa. Yung una, nag-i-imagine siya, katabi daw niya si PBBM. Ini-imagine niya na i-unalive, na tatanggalan ng ulo. Diba? Iminuwestra pa niya yan doon sa press con niya. And then ngayon, ang sinasabi niya, may kinuusap na siya na assassin. So ano gusto niyang isipin ng mga Pilipino, ng mga tao? Diba? Tapos ang kwento niya is gagawin niya yun, ipapagawa niya yun sa assassin kapag may nangyari sa kanya masama. Paano namin masisigurado na totoo na may mga threat sa'yo, VP Sara? Kwento mo lang yan. Unang-una, ang alam ng taong bayan, sino ba ang may kakayahan na gawin yan? Sino ba yung mga napapag-usapan sa mga testimonya ng mga dating polis na may kakayahang gumawa niyan or nagpagawa ng mga ganyang bagay? Sino ba ang may death squad? 'Di ba? Alam niyo yung mga tao na nakakaisip at nagsasalita ng ganyan, kalimitan sila yung thinker-doer. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya I don't think na uubra pa yung paglilinaw ni VP Sara na sabihin niya na hindi naman pagbabanta sa buhay ng Pangulo yun. Hindi kami maniniwala sa iyo. Kasi sinabi mo na kumausap ka na ng tao. Ang gulo niyan, napakagulo. What if may mga gumawa sa iyo ng bagay na kinatatakutan mo, na kalaban ni PBBM, tapos para ibintang kay PBBM yung nangyari sa'yo? So, kikilos ngayon yung kinausap mo para gumanti naman, iganti ka, at gawan ng hindi maganda si PBBM at yung mga taong nabanggit mo. Diba napakagulo niyan? Kaya napaka-importante sa ating mga pinuno na hindi basta-basta nagbibitaw ng salita, especially kung ito ay violente or negatibong pananalita, no? Masakit. Kasi alam naman natin na ang mga politiko, ang mga pinuno natin, may mga kalaban yan, may mga kagalit yan kasi magkakalaban sa politika. Tapos meron pang mga rebelde na galit sa gobyerno, meron pang mga supporter ng kabilang kampo, kabilang kampo, kabilang kampo. So paano kung may mag-execute nung sinasabi mo na kinakatakutan mo, na gawin sa'yo yun, tapos ibintang kay PBBM? Anong susunod na mangyayari? Kikilos ngayon yung kinausap mo para naman gantihan si PBBM. 'Di ba? Kaya ito, dumating na sa international news, sa international community yung nangyari niyan, yung mga pinagsasabi ni VP Sara. Anong susunod na gagawin ng international community? Bubulat-latin nila yan. Bakit nagsalita ng gano'n si VP Sara? Malalaman nila, kasi pala, sasabon siya, no? Na i-interrogate ang kanyang mga opisyales, at sila ay nabubusisi sa paghawak ng pondo. So hindi ito nakatulong sa kanya. Malalaman patuloy ng international community yung root cause. Sino nagsasuffer ngayon? Yung mga Pilipino, yung mga OFW, yung turismo natin, at yung ating ekonomiya. Yung mga aksyon at pagsasalita ni VP Sara ay very unbecoming. Meron pa dun sa isang pangyayari doon sa yata sa hospital si Atty. Zoraida Lopez. Sinagawan niya yung mga MIU, men in uniform yata yung sinagawan niya na huwag kayong bakla. Tama ba yun? Mga pulis yata yung sinabihan niya ng huwag kayong bakla. Ang salitang bakla ay hindi dapat ginagamit na pang-insulto. Kaya maraming LGBT community members ang na-offend doon. Dahil, teka lang, bakit tila ginagamit na pang-insulto ang salitang bakla sa ibang tao? Anong masama sa pagiging bakla? Anong diferensya? Maliit ba
ang isang bakla? Maliit ba ang tingin sa mga bakla? Kaya ginagamit ang salitang bakla na pang-insulto? Vice President pa naman siya at men in uniform. If I'm not mistaken, men in uniform yung sinabihan niya ng ganun. Tama ba yun mga kababayan? I think si VP Sara dapat makinig sa mga matitinong advisor. Yung matitinong advisor, no? Hindi nakatulong sa kanya ang mga pangyayari. Lalo lang lumala ang sitwasyon, na simpleng na content, biglang naging dramatic, nag-iiyak, tapos ang dami na, ang gulo na. Ako'y nagtataka. Si Atty. De Lima, si Pinoy, si Trillanes, nung inakusahan ng kung ano-ano gawa-gawang akusasyon, hinarap nila lahat, hindi sila nagsakit-sakitan, hindi sila nagpasugod sa ospital, hindi sila pumunta ng ibang bansa para magpa-medical emergency kuno or kung ano man. Nandito sila sa Pilipinas, nagpa-aresto sila, humarap sila sa Congress, sa Senate, hinarap nila ang kanilang mga akusasyon at pinatunayan nila na sila ay inosente. Because they are confident na sila ay inosente. So ngayon, yung nakikita natin ngayon sa kampo ng mga DDS, no, sa mga kaalyado ng mga Duterte, tila sila ay umiiwas, tumatakas at kung ano-anong alibi at delaying tactics and diversionary tactics ang ginagawa nila. Si Harry Roque, nadula si VP Sara, nabanggit niya na nasa ibang bansa na, wala na dito sa Pilipinas. Tama ba yun? Bakit hindi niya harapin, di ba? Grabe ang mga salitang inabot ni Senator De Lima kay Harry Roque. Pero ngayon, kitang-kita natin, tila diwag na talaga si Harry Roque. Nasaan siya? Wala, ayaw niya magpakita. Ganun din yung asawa niya. Ang dami, sila Kibuloy, nagtago, sila Alice Guo, tumakas. Ang dami, iisa-isahin pa ba natin? At lahat ng yan nasa kampo nila. Kung hindi pa rin natin nare-realize na tila may tinatago sila or iniiwasan o kinakatakutan, nasa atin ang problema. Bakit kailangan tumakas, magtago, umiwas, i-delay, i-divert? Bakit? Bakit hindi harapin ang diretsahan kung totoong matapang? Kung totoong walang ginagawang mali at kasalanan sa taong bayan? Hindi po ba mga kababayan? Si Atty. Lenny, grabe din ang inabot niyan sa panahon ni PRRD. Pagyurak sa pagkababae niya, sa pagkatao niya, pambubuli na nga ang ginawa sa kanya . Grabe yung sandamakmak na pang-iinsulto, panlalait ang ginawa sa kanya. Siya ba ay namersonal? Siya ba ay naghorimentado, nagmura, nanlait, nag-threat kay PRRD? Hindi. Sa katunayan, siya pa nga ang sinabihan ng mamatay ka na. Ayan mga kababayan, tignan nyo. Wala. Kung sasagot man sa Atty. Lenny, ang sinasagot niya is yung issue. Never siyang na-personal at naging below the belt. Pero siya itong kinutya at inalpusta, nilait ng mga DDS sa mga kababayan. Sana ma-realize niyan. Nakikita natin kung ano yung pagkakaiba ni Atty. Lenny Robredo at ni VP Sara. Ngayon, patuloy pa rin sa public service si Atty. Lenny Robredo via Angat Buhay. Kung makikita nyo si VP Sara, ang mga kampo nila, kapag nagpatawag ng pagtitipon, anong ginagawa nila? Nagwawelga, nagrarally. Hindi nakakatulong yan sa imahe at sa ekonomiya ng bansa. Si Atty. Lenny Robredo, pag nagpatawag ng supporters niya, voluntarism, anong nangyayari? Angat bayanihan para sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. May natatandaan ba kayo na si Atty. Lenny Robredo nagpatawag ng rally, welga? May natatandaan ba kayo na nagmura-mura siya, na nagalit siya, na kung ano-anong sinabi niya para magalit din ng mga supporters niya? Walang ganun. So sana naman ma-realize nyo, especially sa mga nanonood sa akin ngayon, na inalaposta at nilait sa Atty. Lenny Robredo. Matino and maayos po si Atty. Lenny Robredo. Pure public service. Umalis siya sa kanyang posisyon ng maayos, 4 consecutive, highest COA ratings, ISO certification ng OBP. Iniwan niya ito na may maayos na reputasyon at magandang imahe. Hindi niya tayo ninakawan, hindi niya tayo ininsulto, hindi niya tayo ginawang joke. Pero siya itong tumamasa ng sandamakmak na pang-iinsulto. Si VP Sara, sobrang opposite. Yung mga salita niya, talagang hindi mo makain, mga kababayan.
And hindi biro yung sinasabihan niya, presidente ng Pilipinas. Katandem niya dati. Kaya yung mga paglilinaw, yung mga biglang kambyo, I don't think paniniwalaan pa yan ng mga Pilipino. Siguro yung mga supporter niya maniniwala sa kanya, pero majority ng mga Pilipino hindi yan bebenta. Nasabi mo na ang nasabi mo, the damage has been done, umabot sa international community, eto na ang tingin nila sa atin, hindi nakatulong sa iyo ang mga sinabi mo at mga ginagawa mo. Again, simple lang naman eh. A-attend lang siya, sasagutin niya, patutunayan niya na siya'y tapat sa taong bayan at ipapahiya niya ang Quadcom. She has all the opportunity to do that. Pero hindi niya ginawa. Bakit siya umiwas? Bakit niya dinadivert ngayon ng issue? Bakit kailangan maging komplikado? Bakit kailangan maging dramatic? Bakit kailangan sumigaw ng mga "wag kayong bakla"? Or non-verbatim niyo po kasi yung tatandaan ko. Bakit kailangan umabot tayo sa ganito? Bakit kailangan humantong tayo sa ganito? Ano ngayon ang magiging hakbang ng gobyerno? Sabi dito, the Justice Department says the threat made by Vice President Sara Duterte against President Bongbong Marcos is now under investigation. The evidence warrants this could lead to prosecution. Ayan, seryosong bagay ito eh. And sabi ng NBI, authenticated, legit yung video ni BP Sara. Hay, mga kababayan. Eto, nagtipon-tipon sila sa harap ng hospital. Sabi dito ni Choi, hospital ang lugar. Di ba nila naisip na nagagambala nila ang mga pasyente dyan? Tama, hospital yan eh. Bakit dyan kayo nagtipon-tipon? Hindi naman inaapi si Atty. Zulaika Lopez. Binigyan naman siya ng medical attention. Sa pagkakaalam ko, sabi ng St. Luke's, wala namang normal naman lahat. So, but nevertheless, kinonsider pa rin yung kanyang sinasabi at nararamdaman. Hindi naman siya inapi. Diyos ko, mga kababayan. Ito sabi dito, General Marbil has ordered the CIDG to investigate Vice President Sara Duterte's remarks about killing President Ferdinand Marcos Jr. The police force says in a statement on Saturday afternoon. The safety of the President is a national concern and any direct or indirect threat to his life must be addressed with the highest level of urgency. Mga kababayan, ang seguridad ng Pangulo ay seguridad ng buong bansa. Ang threat sa Pangulo ay threat din sa national security. Kapag may nangyaring hindi maganda sa Pangulo, magkakagulo ang bansa natin. Kaya napakalaking gulo, kalat, yung mga nabitawang salita, yung mga threat, no, yung mga violenteng pananalita. Kaya talagang hindi ko alam kung bakit nagkaganon, mga kababayan. Kaya ngayon, mga kababayan, ayan, may mga nananawagan na i-impeach na si BP Sara. Sabi ni Teddy Casino, invited po lahat ng sawana sa kadramahan. Sobra na, tama na, impeach Sara now. Ayan, nananawagan na sa social media. Ang mga DDS nagtipon-tipon, gusto nilang mag-people power. Bakit? Yung panawagan ba nila para sa bayan? Makakakuha ba sila ng suporta mula sa Catholic Church, sa mga universities, especially sa UP? Makakakuha ba sila ng suporta sa iba't ibang sektor, sa mga kabataan? I don't think so, mga kababayan. Kasi, unang-una, sa mainstream media pa lang, anong ginawa nila sa mainstream media noon, nung panahon ni PRRD? Dinimonize nila. Yung mga kabataan, in-underestimate nila yung mga woke, yung mga mulat na kabataan, in-underestimate nila yung mga aktivista, ni-red tag nila. Sa Catholic Church, alam naman natin kung anong ginawa ng dating Pangulo sa Catholic Church, sa Christian belief. Alam natin kung paano na-demonize ang Catholic Church ang mga pare nung panahon ni PRRD. Sa mga universities, sa UP, ni-red tag nila. So, paano sila magtatagumpay sa kanilang people power? Wala silang makukuhang support sa iba't ibang sektor at iba't ibang grupo ng bansa natin. Diyos ko, mga kababayan, bakit tayo nagkaganito? Bakit nagkaganito ang bansa natin? Simpleng bagay, sasagutin lang ang mga tanong sa Congress, bakit kailangan maging ganito, kakomplikado at kadramatic? Ayun lang, mga kababayan, alam nyo, ang dami ko pa sanang gustong sabihin. Pero sana I hope na yung mga gusto nyo sabihin na sabi ko sa ating content na ito, sana si BP Sara ay makipagtulungan at maghinay-hinay sa kanyang pananalita dahil yung mga sinasabi niya ay hindi talaga nakakatulong sa kanya. No? Mga kababayan,
Maging matalino tayo, maging mapanuri, at manindigan tayo sa tama at totoo. Huwag tayong kumampi, sumuporta sa mali. Alamin natin ang katotohanan at magsama-sama tayo para sa bansa natin, para sa ikabubuti ng bansa natin. No? Malapit na ang 2025 election, iluklok naman po natin yung matitino. Yung mga maayos na makakatulong sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. And pagkatapos ng election, kung tayo matalo na naman, or kung kami, kasi kami yung natalo, diba? Kung matalo na naman kami, walang problema dyan. Irespeto ang desisyon ng nakararami, makipagtulungan. Kasi ang concern natin dito ay bansa at hindi mga politiko. Ang problema, yung mga DDS, nanalo naman sila eh. Pero bakit sila nagkakaganyan? Mga kababayan, tuwing eleksyon lang dapat tayo hiwa-hiwalay or magkakaiba ng pinaglalaban or desisyon. Pero bago ang eleksyon at after ng eleksyon, dapat magkakasama tayo para sa bansa natin. Hindi po tayo mabubuhay ng forever. Mabilis lang po ang buhay natin. Tayong mga Pilipino ay saglit lang mamamalagi sa bansa natin. Sana wag nating sayangin ang ating pagka-Pilipino. Gumawa tayo ng mga bagay na ikabubuti ng bansa natin at ng ating kapwa Pilipino. Tayo ay mga Pilipino, dapat tayo ay para sa Pilipinas, hindi para sa mga politiko lamang. Yun lamang mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Sana po yung makapag-komento kayo dahil binabasa ko po isa-isa inyong mga komento, kahit daan-daan yan, kahit umabot pa yun ng 1,000. Ini-isa-isa ko yan. Gusto kong malaman kung anong nasasabi nyo sa mga ibinabahagi ko sa inyo. Kung meron ba kayong takeaways or napupulot sa mga ibinabahagi ko or nagiging komento ko. Interesado po ako sa inyong mga komento. At sana po i-like nyo ang video natin. Na-appreciate ko po na naipapakita nyo sa akin ang inyong appreciation by liking our video. At makita-kita po sana tayo muli sa susunod kong video. Maraming pong salamat at bilang huling pananalita, tayong mga Pilipino ay dapat para sa Pilipinas, hindi para sa China at hindi para sa iilang politiko lamang. Magmahalan tayong mga kapwa Pilipino, magsama-sama tayong mga Pilipino na mahalin ang Pilipinas. Maraming salamat po.